ay binigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo mula sa Kanya. So, puri ng Panginoon sa pagkakabasa ng Kanyang buhay at banal na salita. Meron po tayong, ito po ay connected sa ating pagta-tithes and offering. Ano po ba yung mga reasons? Bakit po tayo nagta-tithes and offering? Una po, tithing is an act of giving. It is an act of caring and sharing. Di po ba kapag nagbibigay tayo sa kapwa natin, masaya po tayo, hindi po ba? Sino po ba dito ang nagbibigay na hindi masaya? Wala naman po, di po ba? Pero na lang po kung napipilitan tayo. Pero alam ko kapag nagbigay tayo sa kapwa natin, umaapaw yung pagpapala, kaya tayo nagbibigay sa ating kapwa. Lalo na rin sa Panginoon. Pero may times na paghirap tayo, di po ba? Ang hirap magbigay. Pero dito po natitest ng Lord ang ating pagiging faithful sa Kanya kahit na dumadaan tayo sa pagsubok, sa kasalatan. Hindi natin wini-withhold ang pagbibigay sa Kanyang gawain. So, sabi nga po, giving and tithing is worshiping or honoring with your possessions or honoring Him with our talents. Kapag meron po tayong mga talento, pagsayaw, pag-awit, ano pa pong uri ng talento, ibahagi po natin ito sa ating kapwa, lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon. Huwag po natin siyang ipagdamot. Kasi doon po nalulugod ang Panginoon, bagamat wala man po tayong sapat na pera, o hindi tayo abundant sa lapi, pero sinishare po natin yung time natin, yung talent natin kay Lord. It is a sign of tithing and giving to the Lord. So, yun po. Pangalawa pong reason, bakit po tayo nagta-tithes and offering? It is a sign of stewardship. O yung stewardship po, pinagkakatiwalaan po tayo ng Panginoon sa lahat ng binigay niya sa atin. Binahagi niya lang po niya sa atin yung mga sahod natin, mga enjoy nating blessings. Sa Kanya nagmula lahat yon. Dapat natin ibalik sa Kanya yon. Kasi yun po ay hindi natin madadala sa kabilang buhay. Dapat lang po i-share natin yan sa gawain ng Panginoon para pumalugod ang ating Panginoon. Tama po ba ako doon? Amen. So, ang pangatlong reason po, bakit po tayo nagta-tithes and offering? Sa pangalawa rin po pala, nakalimutan ko lang pong banggitin na sa pagta-tithes and offering, kailangan po tayo magtiwala sa Panginoon na huwag tayong matakot na magbigay. Kasi sabi nga po sa Matthew 6, verse 33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. All these things, sabi ni Lord. Hindi some few, pero all. So yun po, panghawakan po natin yung salita ng Panginoon na hindi niya tayo pagkukulangin. So ang pangatlo pong reason, bakit po tayo nagta-tithes and offering, it is because it is an act of generosity. Generosity, ibig sabihin po nun mapagbigay. Sino po ba naging unang generous sa atin? Di po pa ang ating Panginoon. Binigay niya po kaisa-isa niyang anak na si Jesus Christ. So, sabi nga po sa John 3:16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. So, panghawakan po natin yun, yung salitang yun, ang binigay ng ating Panginoon sa atin. So we should love the Lord more than anything else. Trust the Lord and He will do the rest. Saka remember po, what we have is God's gift to us. But what to become is our gift to God. Amen. So let us pray. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus, sa opportunity po na ito na pagkaloob kami sa inyong banal na gawain. Panginoon, ipuin niyo po ang bawat isa sa amin na matimo po sa aming mga puso't isipan ang pagkakaloob sa inyo para sa inyong kaluguran, para sa inyong kadakilaan, kaluwalhatian. Panginoon, hindi po kami magkukulang pagkos kami ay pagpapalain mo pa po, siksik-liglig at umaapaw. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We entrust to you everything in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah.